Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Ito po ang pinakamainit na balita ngayon. Wala pa po iba nagbabalita nito, minuto pa lang po nakakalipas. Ano po to? Wala na pong pakundangan no. Talagang pinagmamalaki pa po nila yung bayaran na nagaganap no. Okay, si Amy Marcos po nasasagwaan na po si si Senator Amy Marcos dito po sa ginagawa ng kanyang pinsan. Hindi na po nakakapagpigil, no? Ito po, kamag-anak. Yun lang naman po ang kamag-anak. Kahit hindi na po tukuyin. Okay, yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Nasa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Breaking news po to. Minuto pa lang po ang nakakalipas, no? Konti pa lang po nakakaalam nito. Talagang may kampanya po sila na pabanguhin po yung tchatcha. Kinakailangan natin mag-tchatcha ngayon. Sinisi na naman si Duterte. Part of Duterte's administration's grand plan was to shift to federal form of government. His fans couldn't stop gushing about how the Philippines absolutely must shift to federalism. A charter change is needed for that dream to come true. Pinopopularize po nila yung tchatcha. Lahat po ng mga vlogger ni Tambi, no? Pinopopularize po nila yung tchatcha. Ginamit pa si Duterte. Si Duterte nga raw. Alam nyo, kayo, Teyatan, mukhang matalino ka naman, no? Hindi pa nga po history matatawag yan. Very recent lang yan kay Duterte. Nasa dyaryo pa yan. Ang gagawin mo lang, i-google mo. Hindi kasi kayo taga-subaybay ng politika. At least ako alam ko yung nangyayari. Alam ko yan Pinatigil ni Pangulong Duterte yung pagsusulong ng tchatcha. Alam nyo kung bakit? Ayaw ng mga tao ng federalism. Hindi pa nila nauunawaan. Kaya tuloy lang daw. Kaya wala pong tchatcha na ganap kay Pangulong Duterte. Ano po ibig sabihin? Si Pangulong Duterte marunong makinig sa tao. Kung hindi nauunawaan ng tao, kulang pa yung kaalaman sa... Magtapatan tayo, sino sa inyo nakakaalam ng federalism? Isusulong na. Madali po yan Katulad yan, pwede namang puwersahin. Napaka-popular ni Duterte. Pwede po talagang mag-tchatcha para maging federalism. Pero bakit ayaw niya? Hindi po naunawaan ng tao Ayaw ng tao kasi kulang ng pangunawa. Magtapatan tayo, kayong 2,000 na nanonood. Meron po ba nakakaalam sa inyo kung ano yung federalism? Kung paano yan mag-work? Ako nga Nagsasalita na ako tungkol sa federalism, na-invite na ako noon bilang speaker ng federalism. Iba-iba pa po ang forma ng federalism. Kaya si Pangulong Duterte matalino, hindi niya po pinilit. Eto hindi Grabe. Ang mga tao hindi nila alam, pumipirma sila dahil sa ayuda. Sasabihin lang ni Jam Magno, incentive yan. Sino nga namang ayaw ng incentive? Hindi pala vote buying to. Sige po. Biruin mo, sasabihin sa'yo, hindi yan vote buying, incentive yan. Pirma ka na. Sa totoo lang, ano po yung alam natin? Paano po nag-commercial sila mo kauson, di ba? Yung sumayaw sa'yo, federalism. Malaki ang aking. Hindi ba? Mura-mura. Hindi ka. Di ba sumayaw lang sila ni yung kasama niya? Mahirap pong unawain yung federalism. Maniwala po kayo. Nakakalito po kasi ilang beses na po ako nag-talk sa federalism. Yung question po ng mga tao, hindi po talaga hindi ko rin masagot Kasi doon pa lang kami na iba't iba yung uri ng federalism, hindi na nila makuha Iba't iba. Ano yung ipapatupad sa Pilipinas? Wala pa rin po. Kaya talagang hindi malinaw Ano yung partikular na ipapatupad sa Pilipinas? Hindi pa rin po malinaw noon, pero nag-a-advocate na kami ng federalism. Kaya sabi ko, sa ground po to matatalinong tao po kausap po Supposedly, yung question po nila talagang magulo. Pinapaliwanag ko po sa kanila advantages ng federalism noon, no? Na-invite po ako as guest speaker. Ang hirap po. O kaya si Duterte hindi po niya pinilit. Tapos ngayon si Duterte na naman, sasabihin niyo bakit kay Duterte hindi kayo nagtumutol sa tchatcha? Una yon, hindi niya pinilit. Ikalawa, mas pinili ni Pangulong Duterte na tugunan yung mga problema ng Pilipinas. 'Di ba? Anong problema ng Pilipinas? Kriminalidad, dulot ng droga. Swerte nga ngayon. Ang dami na po na-solve. Yung mga sinasabi nyo na mas maganda yung pagsusulong ng drug campaign ngayon kaysa sa drug war ni Pangulong Duterte. Swerte nyo. Si Pangulong Duterte talaga naghihirap na patahimikin. Kung babalik po yung gulo sa Pilipinas, sa bawat komunidad, yan po, kagagawan nyo na yan. Pero kayo dapat nagtamasa
kung tinuloy nyo lang. Iba-iba po ang federalism. Iba sa US, iba sa Europe, iba. Kaya sabi ko, mahirapan talaga. Buti nga, hindi na pinilit ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo si Duterte, o ikalawa, napag-usapan yung ayuda. Alam po ninyo, sabi ko nga, si Pangulong Duterte hindi niya po pinilit kasi maraming problema sa Pilipinas eh. Inuna niyang lutasin ang problema. Tanong, ito po bang tiyatya na sinusulong ninyo, ito po ang lulutas sa problema ng Pilipinas? Ano po ang sabi ni Amy Marcos? Oh? Ang sagwa ng ginagawa ng isa niyang kamag-anak. Si Senator Amy Marcos nasasagwaan. Parang gustong, ito tinukoy niya, parang gustong agawan ng yung mga Duterte, yun ng chance. Kasi alam na niya eh, di ba? Pagka nagkaroon ng election presidential, chance na to ng mga Duterte, particular ni Sara, di ba? Or pwede rin naman nating sabihin na yan yung kasunduan ng unit team. Siya yung nakipag-usap eh. Di ba? Kaya siya nasasagwaan kasi siya po yung nakipag-usap, vice president ka ngayon. Ako hindi ako naniniwala na wala silang sa susunod na eleksyon. Ano ka na? Ikaw naman yung susuportahan namin. Kaya sinabi niya, eto, ang sagwa para lang agawan ng mga Duterte ng kapangyarihan. Parang power grab yan. Nakita niyo po? Wala, bakit ipa power grab? Eh, hindi naman. No sounds na naman. Bakit magiging power grab? Kasi, alam niyo yun, sa back ng utak ni Amy Marcos, pinangakuan namin itong makipag-unite sa amin. Hindi po ba kayo na iimposiblihan na may unit team tapos ang kasunduan lang sa unit team, suportahan nyo lang kami? Wala kaming balik. Pag kayo tumakbo, lalabanan kayo ng pinsan namin. Meron bang ganun sa tingin nyo? Imposible yun, di ba? Hindi ka normal na tao nun. Susuportahan kita bilang presidente. Vice president mo ko. Saan pa pupunta yung vice president sa tingin nyo? Magre-retiro dahil naging vice president na wala pong nag-vice president na wala pong balak na maging presidente. Sa tingin nyo, ano yung unit team? One way? Suportahan mo ko dahil presidente ko. Ikaw vice president ka. Kahit na mas mataas ka sa survey, suportahan mo ko. In return, hindi kita susuportahan. Ganun ba sa tingin nyo kasunduan nila? Okay. Parang power grab siya. Braso-braso. Kayo na lang ang pipili ng susunod. O, di ba? Power grab sa mamamayan. Sa kasalukuyan po, tayo ang direktang bumoboto ng presidente, ng pinakamataas na pinuno. Sa balak po nila, sila-sila na lang yung magbobotohan, brasohan na lang. Sino yung sila-sila? Yung mga, pag nagawa po nila yan na members of the parliament na lang, mag-election sila ng prime minister. Kaya alam na to ni Amy. Nakuha niya na kagad to. Ito po sinabi niya sa Net25. Ano ba yung Net25? Iglesia? Okay. Kayo na lang pipiliin na susunod. Kung economic provision lang, ito yung sinasabi nila, kung economic provision lang, bakit hindi na lang mag-usap tayo? Meaning yung Senado tsaka yung Kongreso, baka maiwasan pa natin gumastos ng 14 billion. 14 billion po kasi yung binudget nila. Si Senator Amy din po nag-expose. 14 billion po yung binudget nila para sa tiyatya sa Comelec. Okay, ano po natin? Ang dami pong pera ngayon. Diyos ko, billion po. Ako po nagsimula magkwenta, no? Total, pinoproblema nila yung di malutas-lutas yung DepEd. Ha? Tuloy-tuloy na po ha. Tuloy-tuloyin ko lang ha, yung thoughts ko ha, para isahan na lang. Alam niyo po, iniisip ko, sa totoo, sa true. Iniisip ko, tiyatya ba yung lulutas ng ating mga suliranin? May nakaamba po tayong problema dito sa jeepney modernization. Nag-research po ako eh. Ilang pong jeepney driver ang maapektuhan ng jeepney modernization? Yung kabuuan po ng jeepney driver na maapektuhan, 140,000 ang nangangailangan ng jeepney. Alam niyo po, ngayong taon na to, meron tayong 500 billion nakaalat sa ayuda. Ang laki po niyan. 500 billion. Alam niyo po ba kung magkano lang po yung 140,000 na jeep? Simpleng ano lang po, ang ginamit ko lang po calculator. Nag-o-offer po yung local manufacturers po natin, no? Nag-o-offer yung local manufacturers natin ng mas mura, 900,000 may jeep ka na. 4-man jeep pa, modern jeep. Nakaano na po yan. Yung specific po na kinakailangan ng LTFRB, nakasunod na sila. 900,000. Nagkwenta po ako ng konti. Alam niyo po ba kung magkano lang po yung 140,000 na jeep na bibili mo, ipamimigay mo instead of ayuda na
Ang ayuda pala dito sa Chacha gagamitin. Okay. Taxpayers po yan, ha? At ito po, yung mga jeep na to, pwede pong solian tayo ng driver. Yung ayuda po, wala pong soli yun. Pamigay po yun. Alam nyo pa kung magkano lang yun? 126 billion lang. Lahat na ng driver. Lahat ng driver ngayon na may problema, bibigyan ng jeep ng pamahalaan. 126 lang. Magkano po ang ayuda? 500. Dagdagan pa natin para masolusyonan yung mga problema natin maunti-unti. Diyan na rin sa budget nyo sa ayuda. Meron pong sinasabi na ang tagal-tagal na yung kakulangan ng mga ano na yan, ng mga classroom. Ayaw yung budgetan. Sinerge ko po, ilan po ang kakulangan ng classroom sa buong Pilipinas? 159,000. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman